Nagsagawa ang PNP at COMELEC sa Pangasinan ng Multi-Sectoral Peace Assembly para sa ligtas at mapayapang barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Tunghayan sa report. Pinangunahan ng PNP at COMELEC ang Multi-Sectoral Peace Assembly na isinagawa sa Lingayen, Pangasinan. Dito tinalakay ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa ligtas at mapayapang barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Nagkaroon ng signing of Statement of Commitment. Kasama rin ng PNP at COMELEC ang DILG, Philippine Army, NAPOLCOM, DepEd, BFP, Coast Guard, PPCRV, religious community at mga miyembro ng media na may malaking ambag sa pagbabahagi ng tamang impormasyon kaugnay sa BSKE 2023. Nagpalipad din ng mga puting kalapati na simbolo ng malayang pagboto ng bawat Pilipino at kapit-bisig bilang pagkakaisa. Mula sa 3, 4 ng barangay sa Pangasinan ang kabilang sa areas of concern. Ibig sabihin, may intense political rivalry. Mulang mga ito sa mga taram, San Quintin, Burgos at Malasiki. Sa kabuuan, nasa 61 barangay sa Region 1 ang kabilang sa areas of concern o yellow category. Everyday yung assessment natin, pwedeng madagdagan, pwedeng mabawasan, hindi na. Normal yung deployment natin pero nag-o-augment tayo sa mga ganyan. Pag meron nag-crop up na parang seemingly magkakaproblema, dinedeployan na kaagad nila yan. Pag makita nyo maraming nadideploy na pulis, hindi po ibig sabihin ay talagang magulo na. But then we're just preventing, kung may mga, lalo na yung mga may intense political rivalry. Samantala, may kabuang 57,746 na kandidato ang Pangasinan. Ayon sa COMELEC, pangalawa ang probinsya sa may pinakamaraming kandidato sa buong bansa ngayong BSKE 2023. It's always a challenge. Of course, ang Pangasinan is Pangasinan yan. Always a challenge pero yun nga, through coordination ng mga ganitong activities, napakalaki ng tulong. Lalo na yung mga counterpart ko sa uniform personnel kasi sila yung talagang pinipigahan natin pag ganitong election, peace and order. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV.